Congratulations! You just made one of the best choices of your life. You are on the right path now. Welcome to the future. Welcome to the The future. world is in financial disarray. Currency is failing. Economy. Whew. What's up, what's up? Mga ka-alien, muli, ito naman yung lingkod, si George of the Forex and Crypto Trader. Musta, mga ka-alien? So, yun, no? Mag-update tayo ng mga bagay-bagay. Kung ano ang nangyayari ngayon sa market, syempre. Not a financial advice. Ito po ay isang for educational purpose only, no? So, syempre, itong channel natin ay nagtuturo kung paano tayo makapasok o matuto o magkaroon ng idea at mag-update sa mga nangyayari sa stock market, lalo na sa crypto, forex, stocks, iba pa. No? So, yun po. So, syempre, nasa crypto tayo. Unahin natin yung mga stocks dyan, yung mga sikat. At magbibigay tayo ng mga update. At least yung mga nag-short term trade dyan o leverage trade, futures, na gusto matuto, wala pa masyadong alam, may mga idea na kayo paano ipapasokin yung trade at paano mag-invest tulad ng sa mga long term. No? So, yun po, mga ka-alien. Kaya, ano pang hinihintay natin? Samahan niyo po ako at dahil magbibigay tayo ng mga update at mga style strategy kung paano natin papasukin ang market. Sige po, tara! Siyempre, ito, unahin natin ang Bitcoin kasi kung anong ginagawa ni Bitcoin, yun din ang mangyayari po o ginagawa kadalasan ng mga altcoins o ibang mga crypto, no? So, ito po si Bitcoin. Tingnan natin yung daily time frame niya. So, ito po yun, mga ka-alien. Yan. O, yan. Ito po yung ating technical analysis. Gamit ang ating technique na Mekos. So, ito po yung daily. So, nakita natin. Ito yun. Yan. O, meron mo siyang parang, ayun. O, nakita natin. Yan. Yan. So, yun. Mula ho dito yan sa pinakatap na nakuha na naabot niya nung una, 126. So, nagkaroon na tayo ng guhit na ganyan. Yan. Parang flag na mahaba o pababa. No? Yan. Isang triangle na pababa. So, ito yan mga ka-alien. So, kung titingnan natin, parang bumubuo siya nagkakaroon siya ng parang triangle. Yan. Yan. Yung triangle na yan. Yan. So, meron siyang shoulder at my head. My shoulder. Naku po. Anong tawag natin dyan? Ito pinasa daily time frame. Head and shoulder. No? Kung ito po yung mangyayari, kung ito po yung babagsak, no? Naku, ang lalim. Baka aabot ito dun sa dati niyang no? Ano yung dati niyang pinaka-low. Itong titingnan natin. Ito yun. Baka pupunta po yan dito sa 15,000 market price. O below 15,000 kapag ito po ay nangyari. No? Yan. Pero sa tingin ko po, hindi naman yata, no? Kasi ito sa dulo, kung titingnan natin dito yan sa daily time frame, kahit sa 4 hours. O, tingnan natin yung 4 hours mga ka-alien. Ayun, tingnan natin. Tingnan natin yung 4 hours niya. Ayun. May nakikita tayong reversal pattern dyan. Going to the upside. So, ito na yan. Yan. Ito po.
Yan, no? May falling wedge yan, no? Ito. Mahaba na yan. Kasi ito pa yung final ano niya eh. Mula dun sa burr plug niya, bumaba siya. Nag-create siya ng ganito. 1, 2, 2. Tapos bababa na naman yan dito. Bababa, bago tagusin, lilipad. Pangat. So pag ito po ay lumipad pataas, ibig sabihin ito po ay falling wedge. Falling wedge is ano pong tawag na ano natin diyan pag ina-research natin yan, a bullish pattern from the downside going to upside na yan. So ito po yung maliwanag na reversal pattern going to the downside. Kaya sabi ko, parang hindi mangyayari yung head and shoulder na nakita natin kanina. Kasi meron na siya ditong pattern to upside. So yan, ang hinihintay na lang dyan is malaking pondo. Malaking mga pasok na investment o pagbili ng Bitcoin. At mangyayari yan kapag mapirmahan ng Clarity Act Bill. Yun nakikita ko dyan mga kaibigan. Reversal na yan eh. Tsaka, ito po yung matibay, itong linyang ito, kung titingnan natin sa daily time frame, mga ka-alien, yan, ito. O sige, sagad lang sa weekly na lang. Ito, weekly time frame. Yan, tingnan nyo. Ayan. Kaya nagbabounce dyan, mga ka-alien, kasi, may yearly support. Yan, mula dun hanggang dito. Support yan. Yearly support yan. Yan, Diyan siya. Andun siya. Sa baba na yan. Bababa ng pinaka, 57, 58. Aangatin, babalik. Kasi napakatibay yan. Mga ka-alien. Yearly support yan. Tingnan natin sa daily. Ayun, napakaliwanag yan, mga ka-alien. Ayun, sa daily. Yan. Tutukan natin yan. Ito. Itutulak pa yung pababa. Gaganon yun dito. Gaganon. Bago angat. At ito, sa tingin ko talaga, matibay ito. Yun yung sasabi kong yearly support. Matibay yan. Kaya hindi yan basta-basta mabibreak. Kung bibreak na konti, kukunin lang yung mga liquidation area dyan ng mga nag-short, din aangat dyan dun. Pag angat yan, malagpasan niya tong linya na to, tong resistance na to na yearly resistance na rin. Tagal na yan. Nagsimula in October 25. So kung October 25 yan, malamang sa malamang, ito akin lang, probably 100% October din, maano yan. Diyan tayo lalabas. Yan ang sinasabi din ng iba na start of the bull run. Kasi yung October, yun ang final bottom daw. Yun ang sinasabi ng iba. Kasi doon siya nagbe-base dyan. Pero ako, kung malakas naman yung bilihan ng Bitcoin o ang dami nag-i-invest because of the matutuloy yung Clarity Act Bill, lilipad na hindi pa October. Siguro ngayon July or August yan. Lipad na yan dyan. At aabutin to hanggang dun sa taas. So yan po ang natin sa Bitcoin, mga ka-alien. So tingnan natin yung iba. Next, anong iba titingnan natin? Ito. The gold. So ano nangyayari sa gold ngayon, mga ka-alien? Sumasabay lang din yan kay Bitcoin. So ito yung daily time frame ng gold. Tingnan natin. Ayun. Bumagsak siya mula dito sa 5,650 price. At dito na siya ngayon sa 4,000. Tingin ko pag na-break niya itong support na to, kailan to nangyari? Kailan tingnan natin pinakamatagal ito yun. February 2026. February. So ano na ngayon? July. Pag na-break niya yung monthly support na yan, resistance na yan, lipad dyan. Aangat siya hanggang dito. Yan po yan, mga ka-alien. Yan natin mekos strategy. Yan, hinintay din natin yan. So next, ang gold. Ito po. Ethereum, ganun din. Nag-break na Ethereum, isang
resistance niya, na matagal na ito ng resistance. Pag na-break niya itong 1,847, lilipad yan dito. No? Siguro dito muna yan sa 1,009, then kung malakas-lakas hanggang 1,2,000. Aabutin yan. Kung napakalakas pa, babalik siya doon sa 2,560. Yan po ang Ethereum, no? Pangalawa sa Bitcoin. Pero sasabay din yan kay Bitcoin. Kung bababa si Bitcoin, bababa din yan mga ka-alien. Ganun po yan. So, next, as XRP. So, ito yun. Ang XRP natin. Pag tiningnan ho natin yung dito sa daily time frame. Ayan, ito yung daily. Andito na ho tayo sa malapit na tayo magbi-break dito sa tinatawag na napakalaking plug. So, tingnan natin sa weekly time frame. Weekly. So, ito yung ating analysis dyan. Ayun. Tingnan nyo mga ka-alien. No? Ito yung poste. Ang laking plug. Yan. So, pag lalabas yan dyan, sa plug na yan, nako, aabot ho yan dito sa 3.6 at malamang sa malamang, mabibreak niya itong resistance na to, lilipad dyan hanggang doon. So, ako, ang prediction ko dyan sa XRP, kasi mga bangko yan eh. Ang daming ano yan eh. Ang daming nag-i-invest dyan. Cross-border payment, pinakamabilis, no? Seconds lang. Pinakamabilis. Ako nakita ko dyan pag na-break ng pag ano ng XRP, no? Dito yan, lilipad hanggang dito. 1.4 hanggang pataas ng pataas. So, power yan, XRP. So, yan po, no? Napakalaking plug ang nakikita natin sa XRP. Yan, mga ka-alien. So, napakarami pa tayong mga, ano, no? So, ito, BNB, ganun din. No? May nagbi-break na nga siya dito. 1 hour ito. So, parang lilipad yung BNB ngayon, Pero, sa ngayon, kasi, ano po, Sunday, mahina po ang, ano lang, market. So, easy lang tayo. Maglagay ng stop loss kung nag-short term trade kayo. Solana, na-break niya yung bear plug na to. Solana, kaya bumaba siya. Pero ito, pagdating dito, parang nagkukonso na lang mga ka-alien. Konso siya. Di 77 price hanggang dito sa 78. Yan. So, pag gumandang takbo ni Bitcoin, lilipad din yan doon si Solana. So, ito, XLM. Ito si XLM, parang mas gumanda-gandang takbo niya ngayon. Yan. Yan. Pero, syempre, mayroong malaking resistance. Ito. Sa daily time frame. Pag na-break niya, lilipad yan hanggang doon. Syempre, XLM, no? So, magbibigay tayo ng iba. Ano pa? Ito. May nakita ako dito. Tingnan natin itong ano. Dito muna tayo sa mga AI. AI muna tayo. Ito. Itong na-share ko itong una eh. Ito po, robotics. No? Robotics. Yan. Peak. Tingnan natin na nangyayari sa peak ngayon, mga ka-alien. Ayun, no? So, ang baba ng presyo ng peak, mga ka-alien. Tingnan nyo. Yun, no? Oh. Panahon ng bilihan. Tingnan nyo yung RSI niya, stochastic niya sa baba. Yan. Ito po isa sa mga lilipad, mga ka-alien. No? Pagdating ng pagpapirma na ng Clark Act Bill, biruin nyo, magkano ang lilipad niyan, mga ka-alien. Napakamura ngayon ng peak. Ito pa isang robotics play. Kaya, syempre, we are now entering the AI robotics era. Pag nakabili tayo sa napakamurang halaga, lilipad yan, babalik to sa presyo niya. Tingnan niyo po. 2,532%. Yan, tingnan nyo. Yan po ang liliparin yan, mga ka-alien, ng peak. Kaya, sa mga gusto mag-invest at financial advice, kanya-kaya tayong bili, kanya tayong benta. Ito po isa sa mga magagandang pag-imbisahan kasi napakamura at ang laking potential lumipad kasi we are now entering the AI robotics play market. Yan. Lalo sa mga maliliit lang na capital, mga ka-alien.
dito kayo pumasok. So, ganito. O, yung Peak Robotics. Ganun din yung PAI. Isa ito sa ating mga manok. Mga ano natin yan, stocks natin yan, mga kailin ngayon. Ayan. AI. Tingnan natin yung weekly time frame niya para makita natin ang potential na rin pa rin. Ayun. Ayun po ang PAI. Napakamura. Bagsak presyo. Ayan. Lilipad yan ng almost 1,003% pagbalik niya doon sa pinaka all-time high niya. PAI. O, yun mga AI. Rise, Robotics. Ayan. At meron pa akong isang nakita na manok ko din. No? Ito stocks ko rin. Mga manokis. Ito yun. Ayan po. Ito po ay ang Rise AI. Robotics din ito. Biruin nyo, napakamura. Mula dito, lilipad yan hanggang dun. Ayun. 9,000%. Siyempre, babalikan yan. Babalikan yan. Tandaan yan, mga ka-alien. Oh. Ay, hindi din magpapahuli ang Eliza OS. Napakalakas nito nun. Na nag-opening ito. Siyempre, we are now entering the AI robotics play. Huwag nating kalimutan tong Eliza OS. Ayun. Huh? AI ito. Napakamura na rin. Mula dito, pag umangat yan, bumalik dun sa dati niyang presyo, 5,000% po. Tayo na yun. So yan po, Eliza OS. At meron ako nakita dito, mga kailin. Eto, pinaka-paborito ko ngayon. Pinakamagandang ano po na mga nagawa sa robot. Ito. No? Tingnan natin tong Dios Machina. Ayun, mga ka-alien. Dios Machina. Robotics play ito. Grabe po. Humanoid robot ito, mga ka-alien. Ayan. Napakamura ngayon. So, pag dito tayo naka-invest sa baba, mga ka-alien, at lumipad, aabutin po ito hanggang doon. Ayun. Yung dati niyang presyo, 8,335. 331% ang lipad. Tingnan nyo. Babalik at babalik yan dyan, mga ka-alien. Kasi napakamura pa po ng price, at papunta tayo sa AI robotics humanoid, no? Era. So ito bago pa lang ito na monetize tong SpaceX. Kay Elon Musk ito, mga ka-alien. Ito, SpaceX ni Elon Musk, na monetize siya. Ayun. So syempre mas mahal na siya talaga kasi sikat na tong SpaceX eh. Yung mga plano-planong papuntang Mars. Ito yung kumpanya ni Elon Musk. Ayun, mga ka-alien. So ito yung SpaceX, sa bagsak presyo din siya ngayon. Ayan, no. Pero yung bagsak presyo niya, mahal-mahal na. $146 ang presyo. Siyempre, tinignan natin dyan, mga ka-alien. $146 yan. So, kung bibili tayo dyan, at umangat bumalik dito, 54% lang. So, maliit kasi ang laking market cap dito. Ganun yun, mga ka-alien. Ang laking market cap yan. So, yung Tesla din ni Elon Musk, kung papasok tayo, tingnan natin. Anong meron? Ayun. So, dito tayo sa daily time frame. Makita natin ano nangyayari. So, ito po yun. Ayun, malaki. $408 niya per stocks na. Kay Elon Musk, yung Tesla niya. Yan po, mga ka-alien. So, yan muna. Ang iba pang mga update natin sa susunod na. Yung sa gasoline, sa oil, ito yung oil, crude oil. Tingnan natin muna kasi gera na naman. Walang katapusang gera. So tingnan niyo, mga ka-alien, ng takbo ng oil, crude oil. Ayaw ko siyang i-trade kasi naiinis ako kasi magulo. Kapag may gera, ito nangyari nito, aangat. Pag wala namang gera, bababa. O, tingnan nyo, up down, masakit sa ulo yan. Ang hirap intindihin. Yan po ang oil. Kaya ayaw ko dyan mag-trade. Ayaw ko rin mag-invest. Bahala si Batman dyan. Ang gulo ng oil. Tingnan nyo panahon ngayon.
Imbis ceasefire na, imbis walang gera. Yan naman, gera na naman. Walang katapusan. So, di ba? Pangit. So, sa gold, okay mag-invest. Parang malit lang kikitain sa gold kasi ang mahal na. So, dito tayo sa mga mura. Mga AI robotics play, mga ka-alien. Diyan. Maniniwala pa akong magbibigay ng yaman yan sa atin. So, ayun. Hindi ko na ito napasok kasi nakita ko na kasi over na eh. Mangkat na naman siya. Ganun lang talaga itong na to. Sa XRP to. Pag nag-share term trade kaya di ko na yung pinasok. So, yan po mga kalyan. Ating mga update muna sa ating mga stocks. Sa mga iba pa. Ayan. So, yan po mga kalyan ang ating update sa ating pagtitrade ngayon sa mga hinahawakan nating stocks. So, muli. Not a financial advice, educational purposes lang po ito. Ito po muli ang yung lingkod si Joseph the Forex and Crypto Trader. Paalam, pansamantala.